So, the problem number 1, ang problem number 1 natin is y equal to 5. So, ano po yung derivative ng y equal to 5? Ang derivative po ng y is y prime. So, ang derivative po ng 5 is what? Constant po yan siya. Kasi nga, wala po siyang kasamang variable. Ano nga yung formula number 1? Ang formula number 1 is dc all over dx is equal to 0. So, ibig sabihin, lahat po ng derivative ng constant is 0. Ang ibig sabihin ng constant, yan po yung mga numbers na walang katabing variable. So, ang derivative niya po is 0. So, ibig sabihin, ang derivative ng 5 is 0. Yan po yung first derivative niya. So, sa problem number 2, ang problem number 2 natin is y equal to 3x plus 5. So, ano po yung derivative nito? Ang formula na applicable sa ganitong problem is yung formula number 2. Ang gagamitin muna natin na formula dito is para hindi kayo malito is yung itong dalawa na ito. Saka muna natin ito. So, ang problem number 2 is y equal to 3x plus 5. Una, kung ang gagamitin mo is 4 rules sa limit, sobrang haba. Pero kung ito lang yung gagamitin mo, na gen rule, is mas pinaikli. So, paano natin yan gagamitin? Una, magpo-focus muna tayo sa mga variable. So, tignan natin. So, alam nyo ba na ang variable na walang exponent is meron yan imaginary exponent na 1 at meron din coefficient na 1. Pero hindi na yan ipinapakita kasi consider na yan o common sense na yan na meron siyang 1. So, kapag kinuha natin yung derivative ng y, magiging y prime or dy dx. Pareho lang po yan sa y prime. So, paano yung 3x? Ang 3x po natin dito is using formula number 2. Ang ibig sabihin ng n, yan po yung exponent. Ibig sabihin 3 po yan. 3 yung dito. Tapos, meron x dito sa problem. Ang x po is may imaginary exponent na 1. Pag dinerive natin yan, ano yung mangyayari? Kapag dinerive natin yan, bababa po yung n o yung exponent. Pag bumaba yung exponent dito, magmumultiply by 1. Tama? So, yung 1, kapag bumaba yung n, magma-minus 1. So, minus 1 siya. So, yan. Ano yung susunod na mangyayari? Y prime is equivalent of 1. 3x. Ano yung 1 minus 1? Ano yung mangyari? Pag 1 minus 1, what? 0. Di ba? 0 yan. Kasi 1 minus 1 yung exponent. So, pag yung variable natin, tatanda natin sa algebra, pag ang variable po natin is may exponent na 0, equivalent of 1 siya. So, ibig sabihin, ang x is equivalent of 1. So, 3 times 1. So, 1 times 3 times 1 is equivalent of 3. So, yan po yung derivative ng problem number 2. So, di ba? Napakaikli lang. Gamit yung gen rule. Ito po yung sagot sa problem number 2 na 3x plus 5. Ang first derivative niya is 3. So, gamit yung gen rule. So, problem number 3. Problem number 3 natin, ang derivative ng y is y prime. Or pwede rin dy dx. Then, yung problem. Ano yung problem? Ang problem po natin dito, sir, is 3x squared. Tapos, using gen rule, kasi hindi naman siya fraction, hindi natin magagamit yung quotient rule, dito tayo sa gen rule. Hindi naman natin magagamit si product rule kasi wala siyang katabing y. So, kapag wala siyang katabing y at hindi siya fraction, ito yung applicable na formula. So, ano yung susunod? Sabi dito, ilalagay lang natin sa baba yung n. Ano po yung n? Yan po yung exponent. Kapag nilagay natin sa baba, magiging 2. Tapos, kapag nalagay na natin sa baba, sabi niyo dito, minus 1. So, minus 1 yung 2. Then, ang sunod, yung positive 2. Tama? Then, may exponent yan na, yung x natin, may exponent na 1. Tama? Tapos, kapag binaba natin yan sa baba, katulad nung formula dito, lagyan natin kayo magkasya. Mag-1 yan siya. Di ba? 1 yan siya. 2. Tapos, x. Kanina yan, di ba? 1. Pag nilagay natin sa baba yung n na exponent na 1, malalagay dito. Tapos subtract natin sa 1. So yan, then simplify. Y prime 2 times 3, 6x 2 minus 1, 1 yan. Or pwedeng wag mo nalagyan kasi consider na may exponent na 1. Then dito naman, positive 1 times 2 is 2. 1 minus 1 is 0. Pag yung variable, ano nga yung variable kapag may exponent na 0? Equivalent of what?
equivalent of 1. So 1. Y prime is cx plus 2 times 1 is 2. Ito po yung derivative nito. Ito po yung first derivative niya. Gamit yung gen rule. So, di ba ganun lang po yan siya kadali. Yung sundan mo lang yung formula. Masasagot mo yung problem. Pag hindi siya fraction, at wala namang katabing y, yung gen rule ang applicable. Pero kung meron siyang katabing y, like x and y, first, hanapin mo yung first derivative, ito po yung gagamitin natin na formula. Yung tinatawag nilang product rule. Pero kapag fraction naman, yung problem, yung quotient rule naman yung formula natin sa formula number 3. So, pag walang katabing x, walang katabing y, at hindi siya fraction, ito po yung pwede na formula. Pag numbers yung i-derive mo, like constant, walang katabing x, yung formula number 1 naman. Pero lahat ng constant, ang derivative niya is 0. Kahit 1 million pa yan. Ang derivative ng 1 million is 0.